P1. Okay, and then P1, pag nag-a-add ka ng panel, meron siyang sinusunod na layout. May iba't ibang layout yun. Yun yung way kung paano niya paano ilalatag niya yung mga object on screen. Pwedeng border layout, set layout. Yan. Then, sa set layout, may iba't ibang mga layout managers. Okay, unang layout manager, border layout. Pag border layout, ang appearance niya, north, tapos east, west, south. Tapos ang pinakamalaki yung sa may gitna. So, ganun lang talaga yung limit ng yung positions ng mga object. Okay, kapag ano pa yung iba? Meron pang box layout. Pag box layout naman, parang mga boxes siya na nakalatag. Okay, ngayon, huwag muna natin gamitin yung mga layout na yun. Kaya tinanal natin siya. Ang default kasi na layout ay flow layout. Pag flow layout, para siya yung word drop sa Microsoft Word. Diba? Pag nagta-type ka, na-reach niya na yung right margin, automatic siya nabababa. Yun yung layout niya. Okay, so pwede yun yung gamitin. Inalang muna natin siya. Kapag ibig sabihin, wala siyang susunding layout managers. Next field, 1-line entry siya. Okay, parang yung nakikita natin pag nag-i-input tayo ng password, ng username, 1-line and data entry. Ganun din, kailangan din natin siyang import every object na bago na ginagamit natin. Okay, pero para kung halimbawa ayaw nyo na ganyan, pag marami, so pwede rin naman na asterisk na lang yung gamitin. Asterisk representing all the classes inside the package. import dito yung event. Lahat ng mga classes inside the event package. Wait. Text area, hindi lang siya dito sa main method mara-recognize. So, mara-recognize din or matatawag ko rin siya dito sa another method. Okay, so, yun yung management na ginawa. Kaya dito, kanina, di ba nakalagay dito yung instantiation na ginawa natin na JText build pa. So, tatanggalin na yun. Dito natin siya i-declare sa labas no main method. Yan, yung JText field, text name, ito yung text field. Tapos yung btn submit, yung button. Then yung text field, yung TXT display. In that way, tatawagin ko kasi siya dito eh. Yung TXT name, get text yung ginamit ko para ma-read niya yung any value na in-input dun sa text field. Pag na-read niya yon, i-display naman siya sa text area gamit yung set text.
So, ito yung text area, yung object na magdi-display. Then, yung method na magdi-display nun is setText. Anong i-display niya? Yung value nito. Okay? So, kaya kapag tira natin, pag nag-input tayo dito na display na siya dito sa text area. Okay, kaya lang, yung text area is used for inputting. Kaya parang mali siya, di ba? Kasi display ko yung output sa text field or sa text area na anytime pwede yung mabago. Yan, pwede siyang mabago. Okay, so usually kapag yung display, ilalagay siya sa label para unchangeable siya, hindi siya mababago. Pero pwede rin sa text field or text area, gagamitan lang natin siya ng set enable. Yan, pagka-add mo nung object, meron pa kasi dito mga methods yan. Store nito, marami kayong pwede gawin dito sa mga methods. So, halimbawa yung meron siya dito method na set enable. So, pwede mong gamitin ito, set enable mo siya as false. Parang yung sabihin, madi-disable yung ano na yun. Yung text field o yung kung ano man yung object na natin doon. So, one way yan. Kaya natin on out. Ano yung appearance. Anong appearance niya? Pag set enable, medyo blurred siya kasi naka-disable yung object eh. So, may, ano yan, hindi ka tulad kanina na matingkad yung color niya. So, ito naka-disable. Another option nyo, pwede nyo rin gamitin yung set editable. Set editable to false. Sabihin, hindi na-edit. So, usually ginagamit siya kapag yung text field o yung text area, ang purpose ay makapag-display lang ng sagot. So, may calculator ka. Okay, nag-click ka ng mga buttons, tapos nandun may text field or text area. Pero hindi pwedeng mag-input, magka-output lang siya or mag-display. So, pwede mong gamitin yung set editable. So, kapag nag-type, ayan, hindi siya may edit. Wala yung ano, yung item na pang-input ng text. Ayan, so, pwede nyo yung gamitin. Ngayon, again, kapag mag-a-add na ng action sa object, ano yung mga kailangan? Yan, kailangan naka-import yung action event and action listener. Pwede na rin yung asterisk. Ito wala. So, import natin yung event packages and classes. Then, dun sa main method mo, ay pala, sa class mo pala, sa class, lalagay tayo or magdudugtong tayo ng implements action listener. Okay, and then, yung object na lalagyan mo ng event, kailangan meron kang add action listener. Okay, ito yung parameter niya. Sa iba kasi is lang yung nakalagay dito. Pero dito sa Eclipse, kailangan naka-specify pala yung class name. Kaya swing 1 yung nakalagay doon. Kasi yun yung name ng class. Then, yung action perform, kapag yung event ay nasa button, action listener yung gagamitin mong interface, and then ito yung method na kapartner doon, action perform. Depende kasi yun dun sa object eh. Okay, so halimbawa yung event nangyari sa... Gaga ka, hindi mo pinindot. Kupal ka. Ha? Hindi mo pinindot yung red. Hindi ba nakita, te? Okay lang yan, yaman. Ang
importante naman dyan yung ano,